we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatun namo ang pinakadagkong pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami live gikan dinhi sa Tupi South, Cotabato. Pagigo sa kilat sa usa ka lugar sa Barangay Kalinan sa Davao City, nakuhaan og video. Samtang parte sa dalan sa Barangay Kibalang sa mong syudad sab, nadanyo suman midahili ang yutang pundasyon niini. Ani ang report ni Argil Relator. Sa video akuha sa usa ka residente, makita ang pagbunok sa ulan sa Barangay Kalinan proper, Davao City, Biyernes sa hapon. Diin doon na paglapaw sa baha sa highway. Taud-taud pa ang paghayag tungod matud pa sa kilat. Nakuratan ko, kaya din ako ang naigo. So sa akong kakurat, dito ko nawahin na ako akong cellphone. So at least wala na dakop. Wala na dakop sa kilat. Hinoon, walay naangol sa maong hitabo. Samtang Sabado sa gabi, nabalda ang dagan sa trapiko, human midahili ang yuta nga pundasyon sa sidewalk ug usa ka lane sa Davao Bukidnon Highway nga sakop sa Barangay Kibalang, Davao City. Sumala sa mga residente, gikan hapon hangtod gabi, kusog ang ulan sa lugar ug kadlaw na miundang. Usa ka poste sa kuryente ang natumba. Gilayon sa magiasikaso sa Davao Light ang linya sa kuryente Domingo sa buntag. Ang kuan lang among nabantayan ang wire ni Siga. Nanggawas gay mi kan hadlok mi ba sa wire basig mo kuan sa balay. Giba na ang ana sa 50 meters ang nakankan niya yuta. Apektado sa pagdahili sa yuta ang ubay-ubay ka mga pananom sa umahan ni Tatay Jimmy. Uma na mo ni pana dito. Kanang mga kanang abukado kanang nagharagana. Oo. Dili na dapit. Kanang duriana po nagtapad na sila kanang duriana. Kadto. Oo. Ni ana lang siya ba? Tungod sa pagdahili sa yuta, gikordona ang lugar. Hinoon maagiana sa mga sakyanan ang lane sa kalsada nga dili apektado sa pagdahili. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Daghang motorista ang natanggong dihang gibaha ang CP Garcia Highway sa Davao City atong sa kusog nga ulan ni atong Biyernes. Ani ang report ni John D. Esteban. Makita nga daw sapa na kining bahin sa Carlos P. Garcia Highway sa May Laverna sa Davao City. Dihang mibunok ang ulan pasado alas 8 Biyernes sa gabi. Apan bisan tagahawak na sa tawang level sa baha, doon nagihapoy motorista nga misuway og labang. Pipila ka sakyanan ang bitiurok ang makina. Biresulta sa pagkulgot sa trapiko ang maong grabing pagbaha. Kining lalaki nga naka-helmet nakuhaan nga mao'y nagmando sa trapiko, samtang wala pa'y miabot nga personahe sa City Transport and Traffic Management Office. Dagansab ang natanggong sama niining babae nga dunay giapas nga flight. Nagbaktas na lang kay way laing malutsan padulong airport. Hinuon, human ang kapin usa ka oras, mihubas ang baha. Ang kusog nga uwan sa Davao City niadtong Biyernes tungod sa southwest monsoon o hanging habaga sumala sa pag-asa. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Nagtanyag karon ang Department of Trade and Industry Misamis Oriental uban ang Cagayan de Oro City LGU og baratong baligyang bugas. Ang matag pamilya pwedeng makapalit og bugas hantod sa napulo ka kilo. Aneng report. Karong di na gayod malimod ang hilabiang kataas sa presyo sa bugas sa merkado. Gani kasagaran sa mga baligyang bugas sa Cogon Market sa Cagayan de Oro City, ang dili na moubos sa 55 pesos ang matag kilo. Hinungdan, gilusad karon sa Department of Trade and Industry Misamis Oriental ang laing hugna sa diskwento caravan sa pakig-alayon sa lokal nga kagamhanan.
Sa mong caravan, mapalit dinhi ang baratog di kalidad nga bugas. Ang presyo ana sa 43 ngadto sa 45 pesos ang matag kilo. Yeah, na supplier nga nag-offer dito sa DTI nga ilang ibaligya ang ilang premium at 45 pesos. Baligya sa nila ilang wheel mill at 43 pesos. Now, munang ang DTI nag-coordinate sa City Price Coordinating Council na kung pwede pa din ipahigayon sa mini park. So immediately gi-approve dayon ni Mayor Clarex. Sa matag individual nga garepresenta sa ilang pamilya, pwede mo palit og hantod sa 10 ka kilo. 5 ka kilo sa tag 45 pesos og 5 sab sa 43 pesos. Kamatikdan gilayon ang taas nga linya sa City Hall Mini Park tungod sa talagsaon nga higayon. Usa sa mga mipalit si nanay nga taga barangay Kanituan. Oh, dako na sir kay kwambia. Mahal ba kay ni sa amos Kanituan tag 60. 15 pesos Oh, 15 pesos di. Pabor naman kay na ako kuha di. Palit na lang ko balag way plate. Nagsugod ang mong caravan Setyembre 11 ug mulungtad hantod petsa 15. Katong gusto mo palit og bugas nga barato niya sa mini park, gi-offer sa DTI ug sa City Price Coordinating Council. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Duha ka mga sospek nga nagpabuto og armas atul sa filing sa Certificate of Candidacy sa Malabang, Lanao del Sur, misurrender sa kapulisan. Lungsod sa Malabang, gipaubos na sa COMELEC control. Samtang laing 14 ka lungsod, gipailaw sa COMELEC areas of concern. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Siyam kaadlaw human ang insidente sa pagpabuto og armas sa duha ka mga sospek atol sa filing of Certificate of Candidacy sa Barangay Chinatown, Malabang, Lanao del Sur. May surrender sa kapulisan ang duha ka mga sospek pasado alas 3 sa hapon niadtong adlaw Sabado. Lakip sa mga gisurrender sa mga sospek ang ilang gigamit nga duha ka M16 rifle, lakip mga bala niini. Giila sa kapulisan ang mga sospek nga sila Mamayog Sidik Kampong ug Haniboy Sarip. Sa kasamtangan, anana sa kustodiya sa Malabang Police Station ang duha ka mga sospek ug posible silang mag-atubang og kasong illegal discharge of firearms ug violation sa Omnibus Election Code. Itong dalawang suspect po ay nag-surrender kay RT, Regional Director, Police Brigade General Alansi Magpisa. Yung strategy nila is yung magpaputok sila para yung mga ibang mga kandidato na nag-file ng susi ay hindi makalapit sa munisipyo. Samtang gipaubos na sa COMELEC area under control ang munisipyo sa Malabang, Lanao del Sur karong eleksyon. Kini gumikan na sab sa mga kagubot nga natala sa lugar. Samtang laing 14 pa ka mga munisipyo sa Lanao del Sur ang gipailawom karon sa COMELEC areas of concern. Apan pagpasabot sa COMELEC Lanao del Sur nga posible pa nga mausab ang ilang listahan samtang nagpadayon pa ang ilang assessment sa mga lugar sa probinsya. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Nagpahinomdom ang Safety and Security Cluster sa Davao City nga gibawal ang mga panagtapok og aktibidad sa testing center kung asa ipahigayon ang tulo ka adlaw nga 2023 bar examinations. Ano ang report ni Argel, relator. Nagpagulag advisory ang Safety and Security Cluster sa Davao City LGU di inakalatid nga base sa gipagula nga Bar Bulletin No. 6 Series of 2023 nga gi-issue sa Korte Suprema nga ginabawal ang pagpahigayon og send-offs sa lubong ug uban pang panagtapok duol sa testing center nga mao ang Ateneo de Davao University Senior High Campus sa Bangkal, Davao City. Giawhag sab sa otoridad ang stakeholders o well-wishers gawa sa testing center nga dili magsaba-saba aron dili madistorbo ang bar examinees. Dunay pahigayon nga clearing ang mga law enforcement personnel sulod sa 70 meters gikan sa perimeter sa maong testing center. So wala para hapsay og sir, hapsay walay problema, tuloy-tuloy lang ang pagtig sa ilahang bar examination karong start karong September 17. Hitsasasab ang security plan nga ilatag sa Davao City Police Office. Sumala sa kapulisan, kadlawon pa lang magsugod na ang pag-deploy sa 274 ka police officers sa venue. Alas 5 sa buntag ang opening sa local testing center. I-double check mo na sa good sir sa pagkanda ko kanang bar exam. Kung kinsa to mga names nga na-submit nato sa DCPO,
dapat maupod to gyud siya in actual nga na ay mao nga personnel sir dili pwede nga i-replacean or bisan kinsa nga ipuli ana nga personnel. Karong September 17 Domingo, September 20 Miyerkules ug September 24 Domingo naka-schedule ang 2023 bar examinations. Walay road closures o rerouting nga ipatuman sa MacArthur Highway apan lauman ang paghuot sa dagan sa trapiko sa ingress ug egress sa examinees. Sa Mindanao, ang Ateneo de Davao University ug Xavier University sa Cagayan de Oro City ang local testing centers sa 2023 bar examinations. Ipatuman ang security measures sulod sa tulo ka managlahing adlaw nga ipahigayon ang bar examinations kung asa pahamtangan ug multa ang mga magmasinupakon. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Origil Relator para sa One Mindanao. Usa ka siopaw vendor sa Zamboanga City kinsa nag-viral sa social media gumikan sa pagsuot og usa ka superhero costume samtang nagabaligya ang gipasidunggan sa USAID o United States Agency for International Development tungod sa pagtabang niini sa mga out-of-school youth. Ato siyang ilalahon sa report ni Efren Mamak. Tuig 2022, una natong nailhan ang vendor nga si Said Sharif Daham. Kinsa mikuha og atensyon sa social media gumikan sa iyang estilo sa pagpamaligya og siopaw sa Zamboanga City nga nakasuot og costume sa usa ka superhero. Gani ginganlan siya nga si Spider-Pow. Wala magdahom si Said nga ang iyang diskarte sa pagpamaligya muklik di ay sa mga mamalitay ilabi na sa mga bata. Fortunately, pinalad tayo na nakuha natin yung mga kiliti ng madla, especially sa Zamboangueños, bata, matanda. Then doon nag-start po unti-unti kasi actually siopaw lang po talaga yung benta dati. Pinaagi sa iyang diskarte, nakapundar si Said og usa ka mini restaurant sa Barangay Baliwasan. Gawas sa produktong siopaw, namaligya sab sila og mga best-selling food sama sa pastil rice o kanon nga gibutangan og sweet and spicy ground chicken isip toppings nga halinon sab. Gibutiyag ni Said nga usa-usab siya ka out-of-school youth nga nakahuman sa high school. Busa, nahimo sad niyang inspirasyon nga tabangan ang uban pang mga out-of-school youth aron mahatagan og panginabuhian. Sa karon, ana-ana sa napulo ka mga out-of-school youth ang iyang natabangan nga iyang mga trabahante sa iyang mini restaurant. Thankful ako sa kanya kasi meron din akong anak na nag-aaral tapos tinulungan niya ako, nakapasok ako dito. So thankful ako sa kanya. Tungod niini, nailhan si Said sa ubang nasod ug ning bagulang. Gidayig siya sa United States Agency for International Development o USAID tungod sa iyang pagtabang sa mga out-of-school youth. Kaya nakapag-collab kami ni USAID dahil same yung aim ni Spider-Pow tsaka yung gusto ng USAID. Nabigyan oportunidad ang mga out-of-school youth. Second chance opportunity. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kung sa ubang lugar, anli lechon baboy, anli sinugbang tuna. Samtang dinhi sa Tupi, South Cotabato, anli eat all you can fruit sab ang ilang gipasigarbo atol sa 14th Agten Tufi Festival. Busa mga bisita nato kaganiha wala jud gipalampas ang maong higayon nga makatilaw og lami ang prutas nga libre. Sa karon, all set na sab ang LGU alang sa culmination sa 14th Agten Tufi Festival nga ipahigaan unya sa Municipal Plaza. Nagkadaiyang mga aktibidad ang angay gayud atangan sa atong mga kapuso dinhi. Bisan pa man giulan kaganiha. Wala gihapon nagpaawat ang atong kapusong Tupinians dinhi ingon man ang mga bisita aron pahimuslan ang ulahing adlaw sa selebrasyon sa Agten Tufi Festival.
Mas mahimong sadya pa kiniunya, sanglit pipila kakapuso artist nato ang makisadya sab sa kapistahan nga sila si Herlin Budol nga bida sa teleserye nga Magandang Dilag. Rocco Nasino, usa sa cast sa The Missing Husband ug si Jake Vargas sa Pepito Manaloto. Sa atong makapusong Tupinians, happy ag 10-2 Festival kaninyo. Kita-kits later sa Tupi Public Plaza. Usa ka babaeng magtutudlo sa General Santos City ang arestado human kini naaktuhan sa mister nga dunay laing kauban nga lalaki sulod sa usa ka inn. Ani ang report ni Abby Caballero. Mao kini ang reaksyon sa mister nga si alias Alan. Human naaktuhan ang misis niini nga dunay laing kauban sulod sa usa ka inn sa General Santos City. Matud pa pasado alas 3 sa kabuntagon adlawng Domingo niya gisundan ang iyang misis ug dali kining nagpatabang sa kapulisan. Si Mr. Ma'am is murag dugay na pud siya gaduda. Murag anon lagi daw kanang naanay uban gigugma ang iyang misis. Only to find out sa iyang pagsunod-sunod is silod sila duha, si misis ug ang iyang lover sa usa ka indri. Pagsulod sa kapulisan ug sa mister sulod sa maong kwarto, naabdan nilang tapad sa katre ang misis ug ang karelasyon niini. Nagpatabang pud mi dito sa staff sa Katungain. Pagsulod sa mamuang mga personahe diri sa Station 3, nakita nila dito na nagdulog ang duha. Ang 33 anyos nga misis usa matud pa ka public teacher dinhi sa syudad. Alibay niini sa kapulisan. Ang alibay is na dugay daw sila nagbulag nga dapat wala na sila, nagigugma na siya sa uban, na full out of love na siya kay mister. Wala gyapon visa sa alibay, basihan na to sa tong batas, wala po siya visa. Asikasuhon sa nilang ilang mga papeles nga dapat ma-annulled na jud sila, aya sila mo enter ana. Samtang wala na mihatag og pamahayag atubangan sa kamera ang misis ug ang karelasyon niini. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Kapino sa kalibo katawo ang misalmot sa Walk for a Cause kalabot Suicide Prevention Awareness nga gipangunahan sa CSWD Psychosocial Division sa Cagayan de Oro City. Nanawagan sab sila nga undangon na ang stigma kalabot sa mental health. Ani ang report. Usa ka dakong kalampusan matud pa para sa City Social Welfare and Development Department, Psychosocial Division ang hitabong Suicide Prevention Awareness Walk for a Cause adlawng Domingo. Ang kahimuan nagsugod sa Rodessa Circle ug nahuman sa Cagayan Amphitheater kung asa usa ka programa ang gipahigayon. Sa tala sa LGU, miabot ngadto sa 10,000 ka mga individual gikan sa mga nagkadayang ahensya, pribado man o sa gobyerno nga mga grupo ang misuporta sa kampanya labot mental health. Alang sa city psychologist nga si Jamie Leonen Pagaspas, nga dakong kadaugan ang kalampusan sa Walk for a Cause, sanglit nagpakita kini sa suporta sa mga Cagayanon aron batukan ang depression ug suicide. I think the message that everybody wants to send by participating in this is really they know that this is something that they have to do something about, no? So call for proactive action manggud to ato ang Walk for a Cause. Padayon ang mga serbisyo nga ginatanyag karon sa CSWD Psychosocial Division sa Cagayan de Oro City LGU. Mas gipakuskan sab kini pinaagi karon sa 24/7 hotline sa buhatan nga 0970-039-2709 ug sa ilang social media page. Dili kita mo biya ani nga laban, no, and sa pinaagi sa pagtinabanga, no, pagsinuportahay, maubot pud ang panahon nga masugpo gyud ni nato siya nga sakit. Panawagan sa Psychosocial Division nga kung adunay mga banay ninyo nga nanginahanglan og tabang sa ilang mental health, dili magduwa-duha nga moduol sa ilang buhatan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Duha ka low pressure area nga naa sa sulod ug sa gawas sa nasud ang ginabantayan sa Pag-asa. Samtang localized thunderstorms magpaulan sa Mindanao. Ang unang LPA nga ana sa gawas sa PAR ulahing nasiplatan 1,960 kilometers east-northeast sa Eastern Visayas. Samtang ang LPA sa sulod sa PAR nasa 875 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Sumala sa Pag-asa, ubos ang tsansa sa duha ka LPA nga mokusog ug mahimong bagyo. Apan gipakusog gihapon si LPA sa gawas sa PAR ang habagat. Samtang ang trough sa LPA sa sulod sa nasod ang nakaapekto sa pipila ka bahin sa northern Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Dunay heavy to intense rain sa daghang lugar sama sa Caraga ug Davao Region. Busa magbantay sa posibleng flash floods ug landslides. Gikoronahan na ang bag-ong mutya ng Tupi 2023 samtang mga kandidata ug mga nananaw sa Coronation Night giharana ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista. Ano ang report ni Abby Caballero? All out ang 15 ka mga kandidata atol sa Coronation Night sa mutya ng Tupi 2023. Gani sa production number pa lang, pasabog na. Mas miinit ang kompetisyon dihang naka-playsuit na ang mga kandidata. Full of elegance ang candidate sa ilang pagrampa sa evening gown. Gikan sa 15 ka kandidata, 5 na lang ang nabilin nga misalang sa question and answer portion. Sa katapusan, nag-stand out ang beauty and wit sa 4th-year college student nga si Kay Pandarawan Uy. Kinimatod pa ang ikaduhang higayon nga miapil siya sa maong pageant. After 5 years, I came back here in pageantry and I am so overwhelmed kasi lahat ng hard work ko is talagang nagbunga siya. At first, guys, it is very hard but through perseverance and your passion to win, I know you will get it. You can do it, just trust in yourself. Samtang naghugyaw sab ang tanan dihang giharana ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista ang mga kandidata. Misamot ang kilig sa kababayen-an dihang miduol sa crowd si Christian. Gani mapasalamaton si Christian sa iyang 11 pagbisita sa kapistahan sa Tupi. Once pa lang, pero sana maging 2 later on. We really love the energy and the food and talagang very gracious sila as host. So maraming salamat po for having me. Nagpasalamat sab ang lokal nga kagamhanan sa suporta sa GMA Regional TV kanila. Itong pinaka-highlight talaga itong mutya ng Tupi. Kasi halos karamihan ng mga aming mutya ng Tupi is nandun sa top pagdating sa province-wide. Salamat ako actually sa mga celebrities ng GMA. Ever since, puro GMA rito ang aming mga celebrities na pumupunta rito. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako, si Abby Caballero para sa One Mindanao. Upat kahabal-habal driver sa Zamboanga City ang dakpan. Human nakuhaan og kapin 1.7 million pesos sa gituhuang shabu. Dakpan ang upat kahabal-habal drivers nga nailang sila Aldadin Sahirol, 31 anyos, William Orpin, 29 anyos, Jeng Juni, 36 anyos, ug Aljasim Jamiri, 35 anyos atol sa bypass operation sa Barangay Kampong Islam sa Zamboanga City. Nakumpiska atol sa operasyon ang Sam Kasasay sa gituang shabu nga mo kantidad og kapin 1.7 million pesos. Kasuhan og paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga dinakpan. Ang gimahal nga love team nila Monique ug Carding sa pelikula nga Maging Sino Ka Man, subling masaksihan sa TV adaptation ini sa GMA Telebabad nga magsugod na karong gabi pagkahuman sa 24 oras. Mga kapuso, the long wait is over. Barda o Barbie Forteza and David Licauco are back. Magsugod na ang gikahinamang TV adaptation sa action-packed drama series nga dunay sagol kilig ug paghigugma ang Maging Sino Ka Man. At ang si Monique sa karakter ni Kapuso primetime princess Barbie Forteza ug Carding sa karakter ni pambansang Ginoo David Licauco sa world premiere sa Maging Sino Ka Man unyang alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras.
O kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab. Pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.